UPCAT or College Entrance Test Math Reviewer number 15 and 16. Okay, so post nyo muna, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Okay, so let's start. Number 15, 2 and 3/4 is 5% of what number? So sa ganitong mga type ng problem, i-translate lang natin yan. Word by word, gawin nating equation. So 2 and 3/4. So sulat natin, 2 and 3/4. Ang ibig sabihin ng is ay equal sign. 5%. Okay, 5%. Ang ibig sabihin ng of ay multiplication. And then what number? Mag-assign tayo ng variable na gusto natin. Letter N ang gagamitin ko. So ngayon, isolve na natin itong N. So itong percent, pwede natin gawing decimal, pwedeng fraction. Pero ang gagamitin natin dito, fraction. Kasi fraction yung 2 and 3/4. So para madali, fraction natin lahat. Kasi choices natin fraction din. So ang first step natin, pagsabayin na natin, itong 2 and 3/4 i-convert natin sa improper fraction, and then 5% i-convert natin sa fraction. Okay, so pag nagko-convert tayo na to, i-multiply lang natin ito. 4 times 2, that is 8. And then add the numerator. 8 plus 3, that is equal to 11. Just copy the denominator. 4 equals 5%. Ibig sabihin ng percent ay over 100. So 5% is 5 over 100 times n. Pwede nang hindi isulat yung times, gawin na lang nating nakadikit na n. Pero kung gusto natin, ayan, same lang naman yan, times n. Para mawala ang n, or para mawala yung coefficient ng n dapat yung matitira, tatanggalin natin si 5 over 100, i-multiply natin both sides by reciprocal ng 5 over 100, which is 100 over 5. Okay? Kailangan nating i-multiply both sides sa 100 over 5 para mawala na tong 5, mawala na yung 100. Okay? So ang natira na lang ay n. Tapos, i-lowest term muna natin ito. Okay? 100 sa numerator, 4 sa denominator, pwedeng i-divide. 100 divided by 4, that is equal to 25. Tapos, 25 and 11 sa numerator, may 5 sa denominator, pwedeng ma-divide yung 25 at 5. 25 divided by 5, that is equal to 5. So, ano na lang ang natira? Wala nang natira sa denominator. Sa numerator, meron pang 5 times 11. So, therefore, ang value ng n, baligtarin na lang natin, and therefore is equal to 5 times 11. The answer is 55, letter C. Okay, so next number 16. Rationalizing the denominator lang ito. Square root of 12 over square root of 8 in lowest terms is, so meron tayong property ng radical. Kapag same silang square root, meron tayong square root of m over square root of n, parehas square root, equal yan sa pwede natin pag-isahin. Square root of m over n. So ibig sabihin, pwede palang ma-lowest term ito. Kasi pwede natin pag-isahin yan. Square root of 12 over square root of 8, pwede siyang gawing square root of 12 over 8. Tapos, pwede nating i-lowest term. Okay? So, i-lowest term natin, pwedeng ma-divide parehas sa 4. Pag dinivide natin parehas sa 4, or pwede rin, yung another way ng pag-lowest term, pina-factor natin. Yung 12 ay 4 times 3. Tapos, yung 8 naman ay 4 times 2. O, tapos, i-cancel natin yung 4. So, ang natira, square root of 3 over 2 na pwede ulit nating ibalik pag hiwalayin ulit natin. So, meron tayong square root of 3 over square root of 2 na hindi pa natin makikita sa choices. Kasi dapat i-rationalize natin ito. Meron tayong rule sa rationalizing the denominator ng radical. Kailangan yung denominator natin walang square root. So, para mawala yung square root nitong denominator, kailangan i-apply natin yung square root of n squared, di ba? Square root of n squared equal yan sa n. So, kailangan maging square itong 2. Kaya i-multiply natin both sides by square root of 2. Ayan, square root of 2 parehas. Para yung denominator magiging square root of 2 times square root of 2, magiging siyang square root of 2 squared na pwede nang makancel. O, cancel na lang yan. Tapos yung numerator naman, pwedeng i-multiply natin. Square root of 3 times square root of 2, kapag parehas silang square root, pwedeng i-multiply lang natin yung mga radicand natin, ilagay na natin sa loob, square root of 3 times 2. So therefore, magiging siyang square root of 6 over square root of 2 squared na cancel na ngayon, magiging 2 na lang. So ito na yung final answer natin in simplest form or in lowest term. Square root of 6 over 2, which is letter A. So I hope may natutunan kayo sa video na ito. Follow for more. Para po sa mga naghahanap ng murang UPCAT review, pwede rin ito sa ibang college entrance test. Ito po yung offer ko, 99 lang po ito, all in na. Meron tayong 500 slots na available. So ito yung inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Ito po yung schedule natin.
MWF po ito, 7 to 9 p.m. Start ng June 8 hanggang June 29. Okay, so meron din tayong Google Forms Reviewer para sa ibang subject, kagaya ng English, Filipino, Science, General Info, Abstract Reasoning. May mock test din po tayo and then may only replay tayo ng mga past session natin. So itong mga Zoom meetings po natin, recorded po yan dito sa exclusive FB group tsaka sa GC natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin sa aking messenger RJ Enseñado. 500 slots lang po yan, 99 pesos, all in na po yan.